Welcome back as we launch the fresh and exciting new season of Urulay-Ulay sa Baloy ng Karaman. This is Season 6, Episode 1, and I'm thrilled to be your host for this journey. I am Rachel Flores Baral. As always, we dive deep into the heart and soul of our beloved College of Development Education, or as we fondly call it, CDE. This is not just a place where we gain knowledge, it is a vibrant hub that uplifts our dreams and empowers us to reach greater heights in life. In this special episode, we have a very special guest, an inspiring educator, Ma'am Diana Jane D. Barreto. Good afternoon. So, welcome Ma'am Diana Jane sa Urulay-Ulay sa Baloy ng Karaman. So, how are you today po, Ma'am? So, okay lang. I'm happy for nayaon ako dito sa harap ninyo. So, thank you Ma'am for accepting our invitation po. So, what usually make you smile po when you start a day as a teacher? Siyempre, pag kinigreet ako ng mga estudyante na good morning ma'am, parang feel ko appreciated ako as a teacher. Wow, that's good to hear po. So, let's start with our question and answer portion po, Ma'am. So, Ma'am, sa lahat ng hamon ng inyong hinaharap bilang guro, ano po ang nagtulak sa inyo para patuloy na magbigay ng inspirasyon sa iba? So, syempre, as a teacher, yung inspirasyon ko bilang teacher, yung makita ko yung estudyante ko na mag-unlad, hindi lang sa akademiko, kundi yung syempre pagiging mabuting tao. Kasi parang nagiging isa siyang nagpapatunay yun na may saysay ang pagiging guro sa kanila. Wow, thank you po Ma'am for sharing that deep of inspiration po. Talagang malalaman natin na committed ka po talaga sa pagtuturo. Konti lang. Ngayon kasi yung mga estudyante very focused sa technology. So, hindi lang naman kasi importante yung technology na may introduce mo. Kailangan pa rin yung malasakit mo sa mga estudyante. Yung hindi, kailangan kasi importante pa rin yung human connection, not just the technology. So, yun. Kailangan nandyan pa rin yung malasakit mo in pag-intindi sa mga estudyante, lalo na pagdating sa mga teknolohiya sa paggamit. Very good. Adapting to changes while keep teaching po is not easy, pero yung passion nyo po, Ma'am, and creativity is relevant no matter what the year po. So, next question po, Ma'am. Ano po ang inyong karanasang hindi ninyo malilimutan bilang guro na tunay na nagpapatibay sa inyo? So, ako kasi syempre baguhang teacher, diba? As instructor 1 sa CDE. So, yung experience ko as a teacher here, napaka-konti pa lang. So, yung experience ko na talagang nagpalakas sa akin bilang guro, yung pagiging teacher ko dati sa ALS. Yung mga dati ko kasing estudyante, nagko-contact pa sila sa akin na, Ma'am, thank you so much kasi may work na po ako kung hindi dahil sa'yo yung pagpilit sa akin na pumasok ulit, yung tiwala ko Ma'am sa sarili ko na buo dahil sa'yo. So, yun yung nagpapalakas sa akin as a teacher ngayon. Wow. Tsaka yung recently, di ba, nag-conduct tayo ng midterm exam. Yung narinig ko lang yung mga sinasabi ng mga estudyante, yung nagpahirap na nga ako sa kanila, nagbigay na ako ng exam. Tapos maririnig ko pa, Ma'am, thank you po. Bye-bye, Ma'am. Yung nagpa-exam na ako, nag-thank you pa siya sa akin, di ba? Nakaka-proud lang. Tapos nakakapalakas siya ng happiness sa daily ko as a teacher. Very appreciative ka po pala, Ma'am. And yung mga unforgettable experience mo po is beautifully illustrate what is meant to be a resilient and devoted teacher po. Yes. Are you ready po, Ma'am, sa next question? Kapag dumadating ang panahon na pagod o panghihina, saan po ninyo hinuhugot ang lakas para magpatuloy? Yun nga, yung kanina sinabi ko, yung konting thank you lang ng estudyante, okay na ako nun. Yung
kumbaga parang na-appreciate nila ako kahit sa simpleng bagay lang. Yung pag-say ng thank you, pagkatas ng klase, di ba, nakakaano yun na, ay, parang may natutunan mo pala sa akin yung estudyante ko. So, konting thank you lang, okay na. Yun nakakapasaya sa akin. Masasabi po pa natin, ma'am, na ang guro talaga hindi madali. Pero po, pag nakikita po niyo yung mga students nyo na natututo and also po na-appreciate nyo po yung mga ginagawa nila. Next question po. Sa tema nating katuwang sa hamon, kasama sa pagbangon, sino o ano po ang naging katuwang ninyo sa inyong pagbangon bilang guro? So, syempre, as a new faculty teacher sa CD, syempre, yung mga colleagues ko ngayon. Kasi yung baguhan pa lang ako, so I don't know kung paano ako masimula sa teaching. So, nandyan sila. Sila yung mga katuwang ko, kung paano ako mag-grow, kung paano ako mag-start ng bago kong journey as a faculty teacher. Yung support system mo po, hindi lang yung family and friends mo, pati yung mga... Lalo na sa bago kong environment. So, sila yung nagturo sa akin na, ay kahit baguhan ako, kaya ko kasi nandyan sila, nakaalala. So, yung mga colleagues, from dean to colleagues. So, we all need partners po, ma'am, through life's ups and downs po, yes. Diba? Aside sa family and partners. Yes, ma'am. So, next question. Ano po ang sekreto sa pagiging isang guro? Hindi lang nagtuturo, kundi nag-iwan din ng tatak sa puso ng mga estudyante. Para sa akin yung pagiging may malasakit ka sa estudyante. Kasi yung mga estudyante, pwedeng makalimutan yung tinuro mo. Pero yung bagang binigyan mo sila ng malasakit, yung tiwala para sa sarili nila, yun yung parang hindi nila makakalimutan. So, yun. Pagiging may malasakit sa estudyante. Ang isang guro, hindi lang talaga nagtuturo. Pero, di ba, nakukonsider din natin sila as a, ng yung second parents kung saan nag-guide sila. Yes. Yun nga po saan nag-care sila sa mga students. Yun po. So, for the next question po, ano ang isang simpleng karanasan ninyo bilang guro na nagpapatunay na sulit ang lahat ng sakripisyo? Yun, yung kanina kong sinasabi ulit-ulit ako, yung pag sabi lang ng estudyanteng salamat. Kumbaga, may impact ako sa kanila. Kumbaga, yung daily conversation mo sa klase mo, pag after the class, marinig mo yung thank you, ma'am. Yun na, napakagaan na yun sa pakiramdam ko. Yeah, thank you, ma'am. Yung masasabing worth it po yung mga sacrifices nyo as a teacher. Ano po? So, for our next question, sa dami ng pagbabago sa edukasyon, paano po ninyo pinapanatiling buhay ang diwa ng gurong Pilipino? So, para sa akin, yung being passionate and yung student-centered. Yung estudyante talaga yung laging priority mo. Yung care, nandyan lagi. Hindi lang yung basta ka lang nagturo ng lesson, pero yung pagiging lahat ng lesson na po-provide mo, pero meron din kaakibat na yung care baga. Yung care na sinasabi. Yun. Thank you po, ma'am. Caring pala si ma'am. Ano po ang pinakamagandang aral na tutunan ninyo mula mismo sa inyong mga estudyante? So, isa na doon yung pagiging pasensyosa. Yung, kasi hindi lang ako yung natututo, hindi lang yung estudyante ang natututo, pati din ako natututo din sa mga estudyante ko. Yung pagiging mapagpasensya, mapagkumbaba, kumbaga, yun nakukuha ko, na-acquire ko siya sa estudyante. Kumbaga, natuturuan din ako ng mga estudyante na maging mapagkumbaba, mapagpasensya. Hindi lang sila yung dapat turuan natin. Kumbaga, yung teacher natuturuan din ng mga estudyante. So, learning from students po is a beautiful reminder na yung teaching po is two-way street po ba? Yung guro is natututo yung estudyante is natututo sa guro. And also po, yung guro is natututo rin sa estudyante. So, their lesson often teach us humility, yung sabi mo po, ma'am, and patience, and also hope po. Diba?
So, dito po, di ba? Kung may superpower po kayong may bibigay sa lahat ng guro sa Pilipinas, ano po yun at bakit? Yung power of endless energy. Kasi di ba yung mga guro talagang kailangan nila ng lakas maghapon kasi iba-iba yung yung iba-iba bagay yung nakakahalubilo natin. Hindi lang yung estudyante. So, hindi kailangan continuous yung energy natin eh. So yun ang pwede kong maibigay as a teacher. So kung bibigyan ng powers yung teacher, kung ako, kailangan ko ng endless energy. Yun yung power na gusto ko. Yung hindi pag kahit hapon na ang klase mo, hindi maboboring yung estudyante mo kasi hindi ka pagod. So, yun ang kailangan ng teacher. Kailangan po talaga ng teacher kasi po sa dami-dami po ng mga overload na mga works. Hindi ka lang naman kasi magtuturo eh. Aside done, meron din mga yung mga documents, mga meetings. Hindi lang naman estudyante yung kaharap mo. So, kailangan mo ng lakas paghapon. Yun yung para sa teacher na power. Para sa akin. Thank you po, ma'am, for your superpower. Kung may bibigay yung superpower sa mga guro, ano po ngayon, ma'am? Endless energy. Endless energy. For our last question po, sa pagdiriwang ng World Teachers Day, ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng gurong patuloy na katuwang sa hamon and kasama sa pagbangon? So, World Teachers Day, di ba? So, yes. Para sa akin, gusto ko mag-say thank you sa lahat ng guro sa pagiging puso ng edukasyon and yung patuloy tayong magturo na may sigla, malasakit, hindi lang sa estudyante, sa lahat na nakakahalubilo natin. Dahil sa bawat aral ng ibinabahagi natin sa kanila, parang hinuhubog natin ang kinabukasan ng bawat bata. Thank you po, ma'am, sa message mo. Your message po is encouragement to all teachers po that out there to remain steadfast and supportive and hopeful no matter what the obstacles po. A wonderful reminder of the collective strength of educators po. Thank you, ma'am, for your heartful words, and we truly appreciate po your insights. And any last message po sa ating mga viewers, sa ating mga KLP? So yan, keep going. Keep up the good work. And then I just want to say thank you to Sir Dasser for having me today as your advisor. Thank you so much, sir. And to the viewers, thank you so much and support the LPs. They did a very good program. So, para din to appreciate the teachers and in BEd. Yan. Thank you so much for watching, for listening. Good afternoon. That's all. Alright, so before we end this episode, I would like to present our certificate of commendation to our lovely guest as a token of our gratitude for her visit and inspiring words. Thank you so much. Thank you. I will read the citation first. Certificate of commendation is to be given to Diana Jane Di Barreto in grateful recognition of her invaluable sights, experiences, and expertise shared as resource speaker during the Season 6, Episode 1 of the BEd Sikat program Urulay-Ulay sa Baloy ng Kaaraman. Talk show titled, Gurong Pilipino, Katuwang sa Hamon, Kasama sa Pagbangon, held at the Center for Innovative Teaching and Learning Studio. Ma'am, this is Thank you so much. Wait lang po.